lagi ko sinasama sa prayer everyday, ay nakasama ko ngayon. Or nakasama natin ngayon. And yung message na aking dadalhin ngayong umaga, hindi ko to po sinadya para sa kanila or para sa lahat o para sa kung sino pa man, kundi po ito ay message ni Lord para po sa atin. Amen? Okay, sabi sa Matthew 24, no, makikita po natin sa Matthew 24, sabi doon sa huling panahon, lilitaw ang maraming mga bulaan na propeta. At dahil po doon, no, marami po ang malilinlang o maligaw ang kanilang pananampalataya. At dahil sa kaguluhan ng mundo, ng sanlibutan, marami po ang lalamig at tatalikod sa kanilang pananampalataya sa Diyos. So, ibig po sabihin po doon, sa simula pa lang, no, ni-remind na tayo ni Lord, no, kung tayo ay nakapokus sa sanlibutan, kung tayo po ay hindi iniingatan, no, o hindi binigyan ng kahalagahan ang ating relasyon sa Diyos, ang ating paglingkod sa Diyos, ay mawalan din ng kabuluhan ang ating paglilingkod sa Kanya. At ang sabi pa din doon, no, kadugtong po doon, no, sa Matthew 24, sabi na, ang manatili lamang na matatag hanggang wakas, ang siya lang ang maliligtas. Amen? Ibig sabihin, may tendency na marami ang magtigil. May tendency, no, na hindi lahat ay nag-overcome, no, or nagko-continue ng kanilang pananampalataya sa Diyos. At sabi nga, marami ang manlamig, maraming tatalikod dahil sa kaguluhan, dahil sa kahirapan ng sitwasyon sa mundong ito. Amen? At ang ganda ng kanta po natin, dahil sa pangalan ng Panginoon, tayo ay tagumpay. Dahil sa pangalan ng Panginoon, tayo may kapangyarihan. Dahil sa pangalan ng Panginoon, tayo po ay makalabang sa lahat ng mga sitwasyon na ating hinaharap. Amen? No. Mga kapatid, ang title ng ngayong umaga na aking dadalhin po sa inyo, The Remnant for God. Naunawan niyo bang words na remnant? Remnant po, it is a Bible terms. It is referred to a group of people who remain loyal to God after a time of hardship. No? So, ang tawag po sa kanila ay mga remnant. Sila po yung mga nanatili, naiwan, mga labi, no? Yung mga naiwan para sa Panginoon. No? Sabi po sa Romans 9:27, though the number of Israelites be like the sand by the sea, only the remnant will be saved. No? Kahit sabi niya, ang mga Israelita, kasing dami ng buhangin sa dagat, ngunit, sabi niya doon, ang manatili lamang ang siyang maliligtas. Ang Israelita po, sila po yung beloved people of God. Amen? Sila po yung pinakamamahal ng Diyos, ang mga Israelita. Pero hindi si Lord, no, titingin sa karamihan po nila, ang titingnan ni Lord kung sino yung manatili para sa Kanya. Ganon din po sa atin. Amen? No? Ang mga tao, pag tinanong po natin, sinong gusto sa langit? Pero siyempre lahat, sabi amen. Ako, no? Sino sa inyo gusto sa langit? Amen. Amen, di po ba? No, lahat po tayo gusto po natin sa langit. Kaya nga po, pag langit ang pag-uusapan, no? At invitation para sa langit, agad-agad, so good. Amen? So good. No? Sabi nga ni Pastor Kala, birthday, so good, no? Pag langit ganyan pag-usapan, interesado tayong lahat. Pero pagdating ng ilang panahon pa lang ang lumipas, no? Nandoon na po nagsimula po ang lisod. Ibig sabihin hirap, no? Hirap man magsimba, hirap magpatuloy sa Ginoo, lalo na kung napapansin na kao sa loob ng simbahan. Ibig sabihin kasi napapansin,
kinokorek ka na, inaayos-ayos ka na, di ba? So yun ang pinapansin sa lisod pala maging isang Kristiyano. Di po ba? At ang sunod ng lisod ay pagod. Doon sa lisod mga kapatid, doon nagsimula na medyo nagdadalawang isip ka na, magpatuloy ka ba o hindi na, di ba? Medyo nagdadoubt ka na sa lahat ng ginagawa para sa Panginoon. So, ang tawag po doon is lisod. Parang lisod ng luya ka na, ng hina ka na, nagdadoubt na ka, di ba? Minsan nandoon ka, minsan wala, paminsan-minsan at hanggang sa minsanan na. No? At last po, mga kapatid, is yung pagod. No? Napapagod ka na. At dahil napapagod ka na, anong pinaka-solusyon pag ikaw napapagod? Huminto na. No? Hinto na ko, kay pagod na ko, di na ko. Di ko na kaya, ayaw ko na silang makita. Nakikita mo na ngayon yung mga yung mga bagay na ayaw mo sa lahat, di ba? Yung mga bagay na parang sa pakiramdam mo, ikaw na lang lagi ang nakikita. So pagod ka na, no? Ayaw mo. At dahil po doon, yun ang ways ng mga tao ay nagsosurrender na sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. No? Kaya marami ang mga tinawag. Lahat naman tayo mga kapatid ay tinatawag ng Panginoon. Amen po ba? Pero hindi lahat ng tao ay nagre-response. No? At kung marami din na nagre-response, hindi din tatagal. No? Nag-give up. At kung marami din ang nag-give up at marami pa rin ang naiwan, doon sa mga naiwan, the more pa rin din sila ng Panginoon, tawag doon, ipipurify at para malaman kung sino ba talaga ang para sa Panginoon. Hello? At dapat lahat po tayo ay para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. No? Alam niyo mga kapatid, ito yung pong topic natin ngayong umaga. Mababasa po natin sa Judges 7 to 6. No? Ito ay isa sa mga paborito kong istorya sa Biblia, na ito po ay buhay ni Gideon. Buhay ni Gideon sa Judges. Okay, so mababasa po natin sa Judges 7, verse 2 to 6. Okay, buksan po ninyo yung mga Bible sa Judges. Okay, huwag kayong manangan sa Biblia, sa scripture, sa TV. Doon kayo tumingin sa inyong mga Bible. Okay? Basahin ko po sa Tagalog para maunawaan po natin lahat. Hukom, Judges, chapter 7, verse 2 to 6. Okay, verse 2. Sabi po dito, sinabi ng Panginoon kay Gideon, masyadong marami ang mga tauhan mo para maipasakop ko sa kanila ang Midian. Baka ipagyabang nila laban sa akin na sa sarili nilang lakas na iligtas ang Israel. Verse 3. Sabihin mo sa kanila, sinumang nanginginig sa takot ay maaari nang umalis dito sa bundok ng Galaad. Ang umalis ay 22,000 at ang naiwan ay 10,000. Now, so ibig sabihin 32,000 sila lahat. Okay? Verse 4. Subalit sinabi ng Panginoon kay Gideon, marami pa rin sila. Dalhin mo sila sa batis at sasalain ko sila roon. Kapag sinabi ko, ang isang ito'y sasama sa iyo, isama mo. Ngunit pag sinabi ko, ang isang ito'y hindi isasama sa iyo, huwag mo siyang isasama. Verse 5. Kaya dinala nga ni Gideon ang mga tauhan niya sa may batis. Sinabi sa kanya roon ng Panginoon, ang mga dumila ng tubig na parang aso ay ihiwalay mo sa mga lumuhod at payukong uminom. Verse 6. Ang lumuhod at uminom sa kanilang palad ay 300. Ang iba ay dumila na parang aso. So, ibig sabihin, out of 32,000, 300 na lang ang natira. Sila po yung mga remnant para sa Panginoon. So, ang tanong natin po dito, at pagbulay-bulayan po natin, bakit naging 300 na lang ang natira po sa kanila? Now, so balikan po natin, no? Doon po tayo focus. Wala po tayong masyadong versikulo, dito lang tayo po mag-focus
dahil po malaking impact po ito sa ating katayuan bilang mga Kristiyano o ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? So verse 2, sa verse 2, sabi po dito, sinabi ng Panginoon kay Gideon, masyadong marami ang mga tauhan mo para maipasakop po sa kanila ang Midian. Baka ipagyabang nila laban sa akin na sa sarili nilang lakas, mailigtas ang Israel. First po na points makita po natin po dito, no, is yung God is not looking for the quality or the numbers of people. No, hindi si Lord tumitingin sa gaano kadami ang loob ng simbahan. No? Ang tiniting kasi sabi nga doon, no, sabi po din sa kwento, sabi ng Panginoon, titingnan mo sa kansabi, masyado silang marami. At baka sabihin nila, dahil sa dami po nila, ipagmamalaki nila, na natalo nila ang kanilang kaaway, dahil marami po sila. No, so magkaminsan, no, tumitingin po tayo sa bilang sa loob ng church. No? Sabi po dito, God is not looking for the quality, amount, or number of the church, but in quantity, value, worth, or standing, or dignity ng loob ng church. Anin mo ang dami ng laman ng church kung hindi sila pure sa Panginoon. Hello? Anin mo ang dami ng laman ng church na pagdating ng mga pagsubok, lahat sila ay tumalikod. Anin mo ang dami ng laman ng church na walang napakinabangan ni isa sa kanila pagpatungkol sa Ginoo. Amen? Kaya po, nagpapasalamat ako sa bawat isa sa inyo nandito. Nagpapasalamat po ko sa bawat isa po sa inyo. Pag binibigyan kayo ni Lord pag binibigyan kayo ni Pastor ng responsibility para sa Kanya, naging masunurin po kayo. Palakpakan po natin. No? Kaya nga, mga kapatid ko, napansin nyo, wala na po tayong 7 minutes. Alam mo bakit? Dahil sa midweek service, dito na po ang training po ninyo. Hindi na 7 minutes yun. Bahala na kayo. Kasi itong mga anak sa Ginoo, grabe ka-anointed. Pag sinabing 7 minutes, no? 14 minutes is not enough. Abot ng 20 minutes, di ba? Magpipreach na talaga sila, di ba ba? So ngayon, dito na po tayo sa midweek service po natin kasi pwede na po kayo mag-preaching po doon. Amen? No? Kaya nagpapasalamat ako sa Lord dahil kahit ilan na po tayo, pero mayroon po tayong obedience heart, hindi lang kay Lord, maging sa mga leaders o pastor po natin. At dahil po doon, nagagamit po tayo ni Lord. Amen? Hindi tumitingin si Lord sa dami po natin. Tinitingnan ni Lord yung heart, yung value, no? Yung value, kung paano natin binavalue ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kung paano po tayo na napakinabangan. Kasi lahat po tayo tinawag ni Lord upang magamit. Hindi upang tagapalamuti ng simbahan. Hindi para tagapagdami o tagapuno ng upuan ng simbahan. Hello? Useless po. Kasi hindi nyo tanongin yung sarili mo, ilang taon na po ako na nagsisimba? Nagagamit na ba ako? No? Kaya nga sabi ni Lord, masyadong marami. Baka sabihin nila dahil sa dami nila, natalo nila ang kanilang kaaway. Mga kapatid, no? Ito yung pinaka-mistake ng leader o ng pastor, no, sa loob ng simbahan, na mas pinahalaga nila ang numbers sa quality, no? Or ang tawag doon? Sa quantity, no, ng ating paglilingkod sa Panginoon. Marami nang sabi doon, ay gamay ra ka mo. Sa mo si daghan gud kami, kaya ka bibo. No? Bibo pag daghan, tinuod po yon. Pero hindi rin si Lord tumitingin sa bibo. Mga kapatid, kasi doon kasi nakikita na pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng battle natin, no? Yung pakisagawa natin, battle kasi ito eh. Pagdating ng pakipagsagupa po natin sa gera o sa kalaban natin, no? Doon kasi makikita kung gaano tayo ka-strong, kung gaano po tayo ka-solid, kung gaano po natin, no, ipinaglalaban ang ating pagiging isang Kristiyano. Hello? Di ba? Kaya nga maraming nagsusurrender, no? At sabi niya,
beside the member become boss if they are so many. No, ang mga membro naging mayabang, naging ano ba tawag doon? Nagmamalaki pag marami po sila. Amen. Kaya nga, alam niyo sa totoo lang, yung sinabi ni Lord sa sa Malakias, sabi niya doon, yung katapatan natin sa giving, hindi sinabi ng Lord na pag marami kayo, ma-sustain or mabigyan ng solusyon yung mga problema sa loob ng siya. Ibig sabihin, yung ma-cope up yung needs ng church, na hindi po yun ang sinabi ni Lord. Ang sabi ni Lord doon, na dalhin nyo na may katapatan ng iyong kaloob sa simbahan para hindi magkukulang. Hindi niya sinabi na pag marami kayo, sagana ang akong church. Pag kunti kayo, ay walang laman o walang pagkain sa aking church. Hindi ganun. Kahit kunti po tayo, pagtapat tayo sa Panginoon, hindi magkukulang ang gawain ng Panginoon. Hello. Ganon din po sa mga manggagawa. Hindi mahalaga kung gaano tayo kadami. Ang mahalaga, yung mga puso po natin ay solid sa harapan ng Panginoon. No? Sabi niya, God is not looking also for kung ano po ang ating mga narating, naabot, na-achieve. No? Hindi po yun tinitingnan ni Lord. Gaano ka talented? Di ba? Ano may talent? Yung aanin mo yung talent kung hindi ka rin nagpapasakop. Di ba? Kung ano yung mga a-achieve mo. No? Halimbawa, isa ka po sa mga Bible scholar. Di po ba? Speaking of Bible scholar, sino mga Bible scholar dito? Ibig sabihin ng Bible scholar, hindi na nila kailangan magdala ng Bible. Bible scholar man sila. Alam na nila naman ng Bible. Hello? Okay, sino mga Bible scholar po dito? Ay, wala yung nagsagot, oh. Lahat sila may Bible. Diba? Pag sinabing Bible scholar, memorize na nilang Biblia. Hindi na nila kailangan mag-bit-bit, hindi na nila kailangan na maghirap na pagdala-dala ng Bible. Kaya mga Bible scholar man sila. Diba? Maging po, hindi din kailangan ni Lord kung gaano din na-achieve mo sa Bible school, kung gaano ilang lahaba ka, ilang years ka nag-aral ng Bible school, di po ba? Kasi kung titingnan po natin ang Biblia, wala po dito nakasaad na kailangan mo mag-Bible school. Amen? Pero, di po ba, maganda din nag-aral sa Bible school. Kasi ang Bible school, no, nililid ka doon, inaayos ka, binibigyan po ng direction yung iyong pag-aaral sa Biblia o paggamit ng Bible. So, kailangan din natin actually ang Bible school. Pero hindi sa necessary na pag tayo nag-Bible school, no, nagiging laki na ng utak natin or lumaki na yung ulo natin, lumaki na rin yung puso po natin. Di po ba? So, hindi necessary po yun. Kung mag-Bible ka, praise God. Kung hindi ka rin Bible scholar, paggamit ka sa Panginoon, praise God pa rin. Amen? Dahil hindi po yun ang batayan ng Lord sa kanyang pagkilos at paggamit sa atin. Amen po ba? At hindi rin ang batayan ng Lord sa kanyang pagpili po sa atin. Amen? Kaya nga sabi niya ni Lord, sabi niya, masyado kayong marami. Baka magmamayabang lang po kayo. Sa verse 3, sabi pa niya sa verse 3, sabihin mo sa kanila, sino mang nanginginig sa takot ay maaari nang umalis dito sa bundok ng Galaad. Ang umalis ay 22,000 at 10,000 lang ang naiwan. Okay, second points po natin dito is yung fear. Takot. Diba? Marami po sa atin na gusto maglingkod sa Panginoon. Pero, diba? Natatakot tayo sa mga responsibility na po pwedeng iatang po sa atin. Totoo hindi? Diba? Sabi nga dito, ang isang dahilan kung bakit natatakot ang isang tao ay lack of faith. Fear means lack of faith. And one of the reasons why people turn away from God dahil po sa kanilang kawalan ng pag-tuo sa Ginoo. Sabi nga doon sa Hebreo 11 verse 6, you cannot please God without faith. Hindi mo mabigyan o hindi mo mapahalagan o hindi mo ma-honor ang Diyos kung kulang ka sa pananampalataya. Ang pananampalataya, ang ibig sabihin po nananampalataya, makita din natin sa 11 verse 1, nananampalataya kasi isang bagay na hindi mo pa natanggap o hindi mo pa nakikita. Pero nanampalataya ka na ito ay mangyayari. Yun ang tunay ng pananampalataya. Amen
Amen po ba? Kaya lang tayo magkaminsan dahil sa takot, no, kung anong mangyayari sa atin, nagsusurrender na tayo kaagad. Isa sa dahilan, marami nagsurrender sa Panginoon, no, sa paglilingkod sa Panginoon kasi takot po sila sa mga responsibility or mga sitwasyon na kanilang mararanasan. No? Ang sabi doon sa 2 Corinthians 5:7, live by faith and not by sight. Anong kalaban ng pananampalataya? Ang iyong nakikita. Amen? Live by faith, not by sight. Ibig sabihin, mamuhay ka sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na iyong nakikita. Di po ba? Kaya nga po mag-aagaw po dito ang reality and priority. Kasi magkaminsan, nandyan ka na sa reality, mamili ka pa. Di ba? Ang reality, pag magsimba ko ngayon, wala kaming makain, Lord. Ang reality, Lord, wala akong pamasahe, di anay ko. Di ba? Ang reality, Lord, the more tayo nakapokus sa negative. Amen? At dahil po doon, natatakot po tayo. No? Alam niyo ba kung bakit kailangan pa nag-pray po tayo and naka-close ang eyes? Alam niyo kung bakit kailangan natin mag-close ng eyes pag tayo nag-pray? Ano, para hindi ma-disturb? Ano pa? Bakit kailangan natin mag-close ng eyes pag tayo nag-pray? Upang makafocus yung ating mind kay Lord, upang ang makikita po natin ay si Lord, hindi yung mga bagay sa ating harapan. Dahil kung nagpipray ka na, Lord, ikaw na bahala sa aming pagkain ngayon, sabi, bigyan mo kami ng makain namin ngayon, samantala nakaharap ka sa kaldero na walang laman, at sa bigasan mo wala ding laman, reality po yun. Amen? At dahil po doon, dahil kadilat ang mata mo, ay na Lord, kailangan ko na talaga magkayod. Pasensya na Lord, unahin anay sa ako ito. Amen po ba? Kasi reality versus priority. Kung tanungin ka, mahal mo ba si Lord? Oo, mahal na mahal ko si Lord. Di mo ba? Talaga, lahat po tayo pag tinanong tayo, mahal natin si Lord. Oo, mahal na mahal ko si Lord. Pero pagdating sa paglilingkod kay Lord, saka ka na muna Lord. Yun ba ang tunay na nagmamahal kay Lord? Ang tunay na nagmamahal, gawin ang lahat para sa iyong mahal. Amen po ba? Diba? Gaya ng pamilya natin, mahal natin ang family natin. The reason why, ginagawa natin ang lahat para sa family po natin. Amen? Halos na hindi ka na matulog, magpursige ka para may papakain ka sa pamilya mo. Kasi mahal mo po sila. Pero tandaan natin mga kapatid ha, ang ating kalakasan, ang ating nagagawa ay limitado lang. Pero ang magagawa ni Lord sa atin, mas higit sa ating kakayahan at sa ating magagawa. Amen po ba? So, kung yung the best person or the best things na may kakayahan na gumawa para po sa atin, siya yung i-leave behind po natin, anong mangyayari sa atin? Di ba? Walang mangyayari sa atin. Nalulungkot ako sa mga Kristiyano na sa sobrang pangingkamot natalikuran ang Ginoo. At makita mo na lang, every time mag-post, puro negatibo. Oh? Sabi pa doon na, laban inahan, o laban self. Diba? Kaya mo yan. Mga kapatid, sabi ng salita ng Lord, pag wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. At mapalad ang mga tao na may Panginoon sa kanilang buhay. Dahil una-una magkaroon sa ng positibong pananaw. Pangalawa, magkaroon ng solusyon ng kanilang mga problema. Pangatlo, kaya niyang lahat anumang suliranin mayroon sa buhay niya. Kasi may Panginoon po tayong sinasandalan. Amen po ba? Amen. No? So ano pang reason, no? Ano yung pang reason na iwanan po natin ang ating Panginoon? Pangalawang reason po doon sa fear, lack of love to God. No? Mababasa po natin sa 1 John 4:18. Basahin ko sa Tagalog. 1 John 4:18. Sabi ko dito, 4:18, walang takot sa pag-ibig. Ang wagas na pag-ibig ay nagpapaalis ng takot, sapagkat kaugnay ng parusa ang takot. Hindi palubos ang pag-ibig ng sinumang
natatakot. Amen po ba? Kung mahal natin si Lord, no? At tiyak ang pag-ibig natin sa Panginoon, hindi tayo matatakot kasi alam po natin ng ating Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya po tayo pasagdan. Amen? Nandiyan sa lagi para po sa atin, no? Ready na to help na in times of our needs, no? Andiyan lagi ang Panginoon. Ready po siyang tumulong para po sa atin. Ready po siyang provide sa lahat ng mga needs po natin. Iba-iba pong pamaraanan ni Lord. At once na bigay ang Lord na pamaraan para po sa atin, ma-amaze ka how good He is. Amen? Ma-amaze ka kung gaano kabuti ni Lord. Dahil hindi mo inaasahan yung kanyang mga pamaraanan. Hindi ayon sa iyong pamaraanan or salunga sa iyong pamaraanan. Amen? Ang pamaraanan lang naman ang isip natin, sana may magpahiram sa akin. Diba? Sana may tutulong sa akin. Yun ang pamaraanan po natin. Pero ang pamaraanan ng Diyos, bigla na lang may kumatok sa door mo. Sabihin sa'yo yan. Dahil mo nakaraan, di ba, may utang ako sa'yo, no? Tapos ikaw naman nakalimutan mo pala yun. Hindi mo talaga ubos maisip na may isang taong gagamitin ng Lord na magbigay sa'yo ayon sa pangailangan mo. Yun po ay mga provision, pagkilos ni Lord para po sa atin. Diba? Lagi ko po ito in-example sa inyo yung head pastor po natin na nag-found ng ICLC, Australian po siya. Sundalo po siya sa Australia, pero ni-give up niya pagkasundalo at gusto niya maging sundalo sa ng Panginoon. So pumunta po siya sa Hong Kong, walang pamilya, no? Nag-rent ng bahay na maliit. Dahil matangkad si pastor, yung kwarto niya, laging lampas yung kanyang paa dahil maliit yung kanyang bed, no? Pero tiniis ni pastor po yun. At nung time na binisita sa ng kanyang mga pamilya, hindi niya masabi ng hirap ng buhay ko dito. Dahil Kristiyano kang tao, hindi mo pwedeng sabihin sa pamilya mo na unbeliever na ang hirap ng buhay ko bilang Kristiyano dahil sabihin nila sa iyo, bakit ka pa naging Kristiyano? No? Ngayon, nagbisita yung kanyang family at nakaupo po sila nakaikot sa lamisa at nakakulob yung mga plato. No? Siyempre, walang ipakain si pastor dahil siyempre, hirap ng buhay nila bago pa siya sa ministry. Ngayon, nagpipray lang siya kay Lord. Lord, ikaw ang bahala magbigay ng pagkain sa aking mga kamag-anak, parents niya, siguro at kapatid, no? So, yun ang bisita ni pastor. Maya-maya, may kumatok sa door. Pagbukas ni pastor, ang kanyang neighbors, ang daming dalang pagkain. Imagine mo yun? Diba? Ang daming dalang pagkain. Tapos, nilagay sa hapag ni pastor at hindi nila naubos at masasarap at tawag doon, masasarap na mga pagkain, mga special na mga pagkain ang binigay sa kanila. So, ganyan si Lord mag-provide sa hindi mo inaasahan. Amen? At may isa pa ako tawag doon, narinig o isa ko na nakita or nabasa, no? Sa isang matandang babae, nagpipray po siya. Ay, hindi pala sa prayer, doon sa yung parang tatawag ka, dadial ka, and then sabihin mo sa hotline doon, kung ano yung gusto mong sasabihin. Sabi niya doon sa hotline ng matandang babae, sabi niya, wala akong makain, mahirap na talaga ako, wala akong pagkain ngayon. Sabi niya, padalhan mo naman ako ng pagkain. Yan sabi niya, i-provide mo ang pagkain ko. Sabi ng matanda mga 70 plus na yung matanda. Ewan ko kung nagjo-joke siya, basta sa hotline yun ang sinabi niya. Tapos ang nakarinig po doon, dahil radyo po yun, nakarinig yung matandang napakamayaman. Pero yung matanda na ito, wala po siyang, hindi po siya kilala sa Diyos, wala po siyang Diyos. No? Tapos sabi niya, subukan ko nga tong matanda na to, sabi niya. Sabi niya doon sa katulong niya. Sige, mamili ka, mag-prepare ka ng masarap na pagkain, mag-grocery ka, at dalhin mo doon sa matanda na yan. At sabihin mo sa kanya na hindi si Lord niya ang nag-provide sa kanya, kundi ako. Sabi niya, may kakayahan mag-provide sa kanya. So, in short, dinalangan ng katulong doon sa matanda. Sabi niya, ito ang mga pagkain at grocery, pero alalahanin mo, sabi niya, itong pagkain at grocery, mag-enjoy ka. Tapos sabi ng matanda ng katulong sa kanya, hindi ka ba magtatanong kay sino galing yan?
Ang sagot ng matanda, hindi ko na kailangan magtanong kasi kahit si Satanas, pwedeng hipuin ng Diyos upang i-provide ang pangailangan ko. Amen? Hindi mananampalatayang tao na nagbigay, bagkus, no, mataas ang kanyang pride siya sa harapan ng Diyos. Pero siya ang nagbigay sa matanda. Kaya sabi ng matanda, hindi ako magtatanong kung kay sino galing ang mga pagkain na ito. Basta naniwala ako, kahit sino pwede gamitin ng Panginoon, kahit si Satanas pwede niya gamitin upang i-provide ang pangailangan ko. At yun nga nangyari, di ba? Masabi natin si Satanas yung matanda na yung mayaman na po na yun na ginamit ng Lord para po sa atin. Amen po ba? Kaya pagdating sa Panginoon, mga kapatid, huwag kang mag-doubt. No? Ipahariin mo ang pag-ibig mo kay Lord. Dahil pag si Lord ang binigyan po natin ng halaga sa buhay po natin, no, the more natin mapakilos ang kamay ng Lord upang i-pour out sa atin ang mga pangangailangan po natin. Kaya fear not pag si Lord ang kaharap po natin. Amen? O kakampi po natin. No? Verse 4. Sabi po sa verse 4, okay, verse 4, sabi po dito, subalit sinabi ng Panginoon kay Gideon, marami pa rin sila. Dalhin mo sila sa batis at sasalain ko sila roon. Kapag sinabi ko ang isang ito ay sasama sa iyo, isama mo, ngunit pag sinabi ko ang isang ito ay hindi isasama sa iyo, huwag mo siyang isama. So, makita po natin dito at 10,000 na lang ang natira. Pero sabi ni Lord, marami pa rin ang 10,000. Ngayon, hindi pa na kontento si Lord po doon sa pagkalikod ng 22,000 sa kanya. At yung natira, gusto pa ni Lord na tawag doon, i-purify. No? Gusto pa ni Lord na patutunayan kung sila nga pa talaga ay para kay Lord o hindi. So, ganun din po sa atin. Diba? Magkaminsan, akala po natin, mga elected na po tayo. Totoo po yun. Mga elected talaga tayo ni Lord. No? Mga pinili na tayo ni Lord. Pero sa pamagitan ng mga pagsubok na inalaw po sa atin, dito pa rin mapapatunayan kung talaga tayo kay Lord ba o hindi. Kung inyo natatandaan, si Judas, si Judas, di ba? Isa po siya sa pinili ni Lord. Yung kanyang 12 disciples, di ba? Isa po si Judas po doon. At si Judas, isa po siya sa pinili ni Lord. Di ba? At si Lord mismo ang kanyang pastor. Si Lord mismo ang kanyang leader. Si Lord mismo ang kanyang guro. Di ba? Pero, no? Dahil sa pagsubok sa kanilang mga pananampalataya, napatunayan na si Judas ay hindi tapat sa Panginoon. Mga kapatid, sasabihin natin, iilan lang tayo ngayong umaga sa room na ito. Pero lahat po sa atin entitled na subukin pa rin ng Panginoon kung tayo ba magpatuloy sa kanyang pag-ibig. Ha? Pang-apat po yung testing or trials. Sometimes God allow us to experience hardship and troubles in order to draw us closer to Him. No? Dalawa ang nagagawa ng trials o pagsubok sa ating buhay. Una, di ba? Yung the more na maging close ang relasyon mo sa Panginoon. Pangalawa, nang dahil sa pagsubok, nag-surrender ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kung kayo kaya mga kapatid, anong pipiliin niyo po doon? No? Anong pipiliin? Sabi po doon sa James 1 verse 2. Sabi nga doon, no? Alam niyo yan? Ituring yung kagalakan tuwing makaranas kayo ng pagsubok. Ituring na kagalakan. Hindi ituring na pasanin. Hindi ituring na kalmaryo. Hello? Kagalakan. Kasi tuwing may pagsubok na naranasan po natin, yun din po ang pagkilos ni Lord sa buhay po natin. Doon natin mapapatunayan na ang Diyos po natin, Diyos na buhay, Diyos na totoo, at Diyos na nagmamalasakit sa mga anak niya. Amen po ba? Doon natin mapapatunayan. Hindi mo masabi ng Diyos mo buhay, Diyos mo
mabait, Diyos mo is good, kung wala siyang nagawang good sa buhay mo. Amen? Ano naman gagawin ni Lord sa'yo kung okay-okay ka lang naman pala? Di ba ba? Pero kapag once may problema ka at lumalapit ka sa Panginoon at nakita mo ang kamay ng Diyos na kumikilos sa bawat sitwasyon kung anong mayroon ka, the more mo napapurihan ang Diyos. Tunay na ang Lord. Di ba? Alam niyo magkaminsan, no? May door na sinasaraduhan ang Diyos para sa atin. Para makapagbukas po siya ng marami pang doors para sa atin. Amen? Aanin yung isa na yan. O hanggang kailan, ganyan ka lang. Di ba ba? Kaya nga sabi doon, kamusta naman buhay mo? Ganon gihapon, parihura. Ano matawag ang ekspresyon ng Bisaya doon? Amura gihapon, di ba? Amura gihapon. Kaya ano man, nakontento ka na kung anong mayroon ka. Amen? At magkaminsan, gusto ni Lord na walain yan. Isasara yan yung mga sinasandalan po natin upang bubuksan po niya ang mga mga opportunity na kung saan the more po tayong papasaganain ng Panginoon. Amen po ba? No? Maging open lang po tayo sa pagkilos ng Lord para po sa atin. Sabi sa James 1:12, "Blessed is the man who persevere under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him." Di po ba? Sabi niya, blessed ang mga tao, no, na nagtiyaga sa kabila ng mga trials na kanilang naranasan. Dahil sabi niya, kung manatili po siyang matatag, sabi niya doon, matatanggap niya ang korona ng buhay at biyaya ng Diyos. Amen? So wala po tayong mapapatunayan kay Lord, hindi din natin mapapatunayan si Lord. Kung wala tayong mapapatunayan ng ating pananampalataya kay Lord, hindi din natin mapapatunayan kung gaano kabuti ni Lord. Amen? Kaya po nais ni Lord na tayo po ay matututo na mag-obey at, di ba? At, tawag doon, harapin ang mga trials na kanya ginagawa po sa atin. Sabi nga, through our devotion to God's Word, we learn to see life as God see it, no? Value life what He values or what God values, and love what God's love. Di ba ba? No? Through the devotion, no? Through sa pagbabasa ng salita ng Diyos, through, no, sa paghawak ng mga promise ni Lord, makikita po natin kung ano ang nakikita ni Lord para po sa atin. Never si Lord nag-think ng negative para po sa atin. Always positive si Lord para po sa atin. Alam niyo kung bakit? Dahil alam ni Lord, kaya po natin ang lahat ng bagay dahil nandyan siya para po sa atin. Kaya nga po, lagi siyang positive para po sa atin. At pag alam po natin ang salita ng Diyos, makikita po natin kung anong nakikita ng Diyos para po sa atin. No? Binavalue natin ang mga bagay na binavalue ng Diyos. Di po ba? Minamahal po natin ang mga bagay na mahal ng Diyos. Amen po ba? Kasi nga si Lord ang si Lord po yung naging sentro ng ating pananaw sa ating mga buhay. At dahil po doon, na-enjoy natin ang life at naging matagumpay ang ating buhay. Verse 5, sabi po dito, kaya dinala nga ni Gideon ang mga tauhan niya sa may batis. Sinabi sa kanya ng Lord, ang mga dumila sa tubig na parang aso ay ihiwalay mo sa mga lumuhod at payukong umiinom. Sabi nga doon. Okay. Isa po sa nais ng Lord na makita po sa atin, no? To worship and surrender ourselves before Him. No? So makita po natin dito kung sino, sabi niya doon, ang lumuhod, no? At sabi niya doon, kinuha ang tubig at ininom, di ba? Sila yung karapat-dapat po sa atin. Ibig po sabihin, no? Kung sino yung nag-surrender ng kanyang buhay para po sa akin, kung sino po yun, no? Nag-work para po sa akin, di ba? Nagpupursige para po sa akin, sila yung pipiliin ko. Amen? Sa yung mga translation, siguro iba po dyan. Kasi nagkaano ako sa ibang mga Bible translation. Pero kaya nga ginamit kong NIV translation, kasi sabi sa NIV translation, sabi po dito,
dinala nga ni Gideon ang mga tauhan niya na sa may batis. Sinabi sa kanya ng Panginoon, ang mga dumila sa tubig na parang aso, ihiwalay mo. At ang mga lumuhod at payukong uminom, sila po yun ang para po sa akin. Diba? Lumuhod at uminom. So, doon kasi sa verse 6, ginanyan nila ang tubig, no? So, sila po yung sa akin. So, ibig sabihin, no, ang buhay natin sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi po itong madala sa pataas-taas lang or sa pa-charming-charming lang. Kailangan may kasama po itong surrender ng ating kinabuhi sa Panginoon. Pag sinabi kang surrender ng ating kinabuhi sa Panginoon, inaamin po natin na wala po tayong magagawa kung wala ang Ginoo sa atin. Amen? Pag surrender sa Panginoon, no, nagpapakita po ito na ina-appreciate natin si Lord sa buhay po natin, anuman ang mga ginagawa po natin. No? So sabi dun sa James 4 verse 10, humble yourself before the Lord and He will lift you up. No? Mapakumbaba po tayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya po tayo. No? Si Lord po, nais po niya na pagpalain ang bawat isa po sa atin. Amen? Kaya nga ang buhay Kristiyano, hindi amura gihapon. No? Hindi amura gihapon. Noon, ganyan ka, pero ngayon, hindi na mayaman ka, pumupugi o gumaganda ka pa, umaayos kang sitwasyon mo. Amen? Kaya nga sabi nga, ang buhay Kristiyano, paganda ng paganda, payaman ng payaman, paayos ng paayos. Hello? Amen! Dahil ang lahat ng bagay sa mundong ito, pag-aari ng Diyos. At kung ikaw ay nasa Diyos, lahat ng bagay sa mundong ito, pupwede rin maging sa iyo. Amen? Kaya ito ni Lord i-pour out sa atin lahat, mga kapatid. Pero ano man kung bakit limitado si Lord magbigay sa atin ng biyaya. Kasi sabi ng Lord sa James, no? Ang mga mayayaman, mahirap makapasok sa karera nila. Eh, huwag tayo masyadong mayaman. Dahil hindi rin natin madala yan. Bagkos, payamanin po natin ang ating buhay spiritual. Dahil yun ang siguradong magdala po sa atin sa trono ng Diyos. Amen? Hindi ang material na kayamanan. Mga kapatid, hindi masama ang yumaman, ha? Hindi talaga masama ang yumaman. Bagkus, no, pag tayo ay mayroon, no, nakakatulong po tayo sa ating kapwa. At yun din ang nais ni Lord sa atin. Kasi pwede tayong gamitin ni Lord, magiging kingdom provider. Kung ang lahat na kung anong mayroon po sa atin, ay pinapasakop natin kay Lord. Or nire-recognize natin si Lord. No, hindi po, sabi nga doon sa Psalms, no, hindi ko lang alam kung saan mahanap basta sa Psalms na mababasa, gagamitin ni Lord ang kayamanan ng sanlibutan upang pagpalain ang kanyang mga anak. Ibig sabihin, no, maging ang kayamanan ng mga hindi mananampalataya or mga ampon ng kaaway, pwede ni Lord kukunin upang ipamudmud sa kanyang mga anak. No? So, ganun po ang ating Panginoon. No? Okay, verse 6, sabi po dito, ang lumuhod at uminom sa kanilang palad ay 300. Ang iba ay dumila na parang aso. Okay. Ang words na kinuha ko po dito, like a dog. Okay. So, may imagine ninyo anong tawag doon? Anong lahi o ano yung tawag doon? Yung ugali ng aso. Diba? Aso is a dog return to its vomit. Diba? Kung mababasa po natin doon. Basahin na lang natin sa Tagalog. 1 Peter 2:22. I-play ba yung aking lalamunan? 1 Peter 2:22. Ay, 2 Peter pala. 2 Peter 2:22. Sabi po dito, sa kanya naangkop ang kasabihang, ang aso ay muling bumabalik sa kanyang suka. At paliguan mo man ang baboy, muli maglulublog sa pusali. Sa pusali. Okay. No? Sabi niya, ang aso, pinaka-attitude ng aso, return to his vomit. No? Ibig sabihin doon, nakakita na ba kayo ng aso na pag nagsuka siya,
Maya-maya balikan niyo para kainin. Ano sa mga kumakain ha? No? Ha? Pasintabi sa mga kumakain kasi kumakain si Archel lang. Kasi, di ba, imagine nyo kapangit, di ba? Totoo, nakakita na ako ng ganyang aso, no? Yung sumuka po siya, and then maya-maya, binalikan niya rin ang suka niya pagkainin, no? Ang symbolize po ito para po sa atin mga Kristiyano. Matagal na po tayo ng Kristiyano, pero pabalik-balik pa rin po tayo sa old self o sa old work natin. Ibig sabihin, hindi tayo nawawala doon sa dati po nating mga ginagawi o kagawian. Ibig sabihin, kung kasalanan yung ginagawa natin noon at hindi po natin sa ninulubayan, panay po tayo balik-balik po doon, wala po tayong kiniiba sa aso. Amen? So, iniwan po natin, lumipat tayo sa Panginoon, humingi ng tawad, maya-maya binalikan naman din natin. Ibig sabihin, hindi na tayo umaalis po doon. Di po ba? Sasabi niya, gaya ng baboy daw, pinaliguan mo ang baboy, malinis na siya, mabango na siya. Maya-maya, bumalik na naman sa doon sa kanyang hinihigaan. Di ba? So, magdudumi na naman siya ulit. No? Ganon din po ang aso. Di po ba? So, ganon din po ang mga Kristiyano. At magkami kung bakit sa aso tayo tulad, maraming mga Kristiyano, yung kanilang binibitawan, kinakain nila. Ibig sabihin, ang dami nilang sinasabi ng mga salita na sila na naman din pala ang kakainin. Amen na mga hindi magandang salita. Di ba ba? Na sila na din pala kakain nun. Kaya iwasan na natin yon. Hello? No? Hindi na po tayo ganun. Gusto ni Lord na maging maayos ng buhay natin. Gusto ni Lord na siya na yung nakikita sa life po natin. Kaya nga purification pinupurify ni Lord. No, dinala sa batis para patunayan kung sino nga ba talaga sa Kanya. At sabi ni Lord, huwag kayong mahalin tulad sa aso or sa baboy. Di ba? Napabalik-balik lang sa mali na kanilang ginagawa. O mas pinili ang mali sa tama. Amen? Pinapahalaga niyo mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ni Lord. Gusto ni Lord mapaayos na po tayo kasi isa na po tayo sa mga pinili ni Lord. Isa na po tayo sa mga remnant na nais ni Lord na makasama niya sa kanyang kaharian. Amen? So yun ang plano ni Lord sa atin. Napakaganda ang plano ni Lord po sa atin. Kaya nga po, no, hindi nagkakamali si Lord na ginawa niya example ang buhay ni Gideon. Dahil sa buhay ni Gideon, marami po tayong matutunan po dito. Di po ba? So makita po natin dito yung una kanina, di ba? Yung takot, isa na papalayo sa atin sa Diyos. Di po ba? Pangalawa po doon, no, yung mga trials na ating naharap, isa din po siya naging basihan ng Lord kung tayo nga ba sa Kanya or sa hindi. Pangatlo po doon yung pag-surrender ng life po natin kay Lord. Dahil kung hindi po natin i-surrender kay Lord ang life po natin, kay sino po natin i-surrender ang life po natin? Di ba ba? Ang pang-apat po dito na wag po natin gayahin ang baboy o aso sa buhay spiritual po natin. Dapat, di ba ba, kung ano yung inaasahan ni Lord sa atin, yun na rin din po tayo. Amen? Sabi doon sa Hebrew 3 verse 12 to 14. Hebrew 3 verse 12 to 14. Sabi, mga kapatid, ingatan ninyong maging malinis ang inyong puso na may matatag na pananampalataya, di lumalayo sa buhay na Diyos. No? 13. Palakasin ninyo ang loob ng isa't isa araw-araw habang matawag pa ngayon upang di maging matigas ang inyong puso dahil sa pandaraya ng kasalanan. 14. Tayo'y kasamang tagapagmana ni Kristo kung ang pagtiwalang natamo natin sa pasimulang pa ay papanatalihin natin matatag hanggang wakas. No? So makita po natin dito, no? Mga kapatid, ingatan ninyong maging malinis ang inyong puso. Alam nyo, isa sa trabaho ng kaaway is yung dumihan ng puso po natin. Pero nasa atin ang choice kung entertainin po natin yung hindi. Sa pagpipili pa rin natin yun. Kung anong entertainin natin sa buhay po natin. Yung mga negatibo ba? O yung mga bagay na kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Nasa atin po yun. So tandaan ninyo mga kapatid, isa po tayo sa mga pinili ng Diyos. Isa po tayo sa remnant pagdating ng panahon. No? Sabi po dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa araw-araw hanggang matawag pa ngayon ang ating Panginoon. Palakasin ang loob. Ibig sabihin, no, magsalita tayo ng mga positibo sa ating kapwa. Huwag negatibo. Huwag kasiraan. Hello? Amen po ba? Pag narinig na natin na paninira na ng ating kapwa, alam niyo mga kapatid,
hindi tinitingnan ni Lord yung kabutihan natin sa harapan. Ang tinitingnan ni Lord ang kabutihan sa likuran. Kung paano po tayo pag nakatalikod ang ating kapwa. No? So yun ang tinitingnan ni Lord para pa sa atin. No? At sabi dun sa verse 14, tayo'y kasama tagapagmana ni Kristo kung ang pagtitiwalang natamo natin sa pasimula pa ay panatilihin po natin hanggang wakas. No? So yun po yun. Yung tiwala po natin, pagtiwala sa Panginoon, panatilihin po natin. Amen? So, okay, nasa conclusion na po tayo. No? Sabi po doon sa nabasa po natin sa Judges 7:2-6, God command to reduce the army from 32,000 to 300. It's illustrate four biblical truths. Now, number one, only God presence and activity can ensure victory for His people. God is able to work mightily through a small number of dedicated people. No, si Lord mismo po, no, ang siyang kikilos according sa kanyang mga anak na tapat po sa kanya. Number two, spiritual alertness and dedication, not great numbers, are of primary importance to God. No, spiritual alertness. Ibig sabihin, lagi kang alert, alive para sa Panginoon. Amen? Sa anuman mga gawain ng Panginoon, nandyan ka lagi para kay Lord. Hello? Na? So, alam niyo sa totoo lang mga kapatid, sa mga gawain ng Panginoon, hindi aasa si Lord sa mga tao sa gawas. Kita talaga ang asahan ni Lord. E paano kung tayo ay hindi available? No? So makaisip ka ba kaya na isa ka sa mga pinili ng Panginoon? Kaya nga mga kapatid, pahalagaan po natin ang gawain ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Hindi lang Sunday, hindi lang yung ating midweek, di ba? Even sa mga ministries na ating ginagawa, no, araw-araw, importante po yun. Dahil hindi lang po Sunday ang buhay spiritual, mayroon po tayo. Araw-araw, mayroon po tayong buhay spiritual. Number 3, our ultimate resource and strength to meet all of our life's challenges can be found in God and in Him alone. No? Ang ating ultimate resources and strength, no, ay atin po matatagpuan sa ating Panginoon at sa Kanya lamang. Amen? Wala na sa kung sino pa man. Okay? Number 4, pride in our accomplishment inevitably become a hindrance to receiving fully God's power and help. No, yung pride, yung pagmataas, yung kaya natin, ito wala ang Ginoo. Sa totoo lang mga kapatid, ito lagi kong sinasabi, huwag kayong magalit sa akin. Ang tao nasa gawain ang taong o ang Kristiyanong nasa gawain ay pabaya, no? Naging mataas po ang kanyang pride sa harapan ng Panginoon. Kasi para sa kanya, kaya niya na ang lahat. Amen? Para sa akin, ang ma-pride na Kristiyano ay yung walang pakialam sa gawain ng Panginoon or pabaya para sa gawain ng Panginoon. Kasi nilalagay niya sa puso niya na kaya niya kahit wala ang Panginoon. No? Last verse po natin, Revelation 3 verse 21. I-post mo yan, te. Sabi po dito, the one who overcomes, I will grant to him to sit with me on my throne, as I also overcome and sat with my Father on His throne. Sabi dito sa aking translation, to him who overcome, I will give the right to sit with me on my throne, just as I overcome and sat down with my Father in His throne, on His throne. No? So makita po natin ang lahat ng magtatagumpay, ang lahat ng nalabi para sa Panginoon at magtatagumpay sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga sitwasyon na kanyang na-encounter sa kanyang buhay, ay bibigyan po ng karapatan na umupo sa trono ng Diyos na kasama ako, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. No? So yun ang pangako ng Lord sa atin. No? Ang lahat ng naka-overcome, ang lahat ng natili, ang lahat ng mga naiwan para sa Kanya at ang tawag sa kanila ay ang mga remnant for God. We are a remnant for God. Amen po ba? Na? Sabi sa, anong ibig sabihin ng remnant? Biblical terms ang remnant po mga kapatid. Sa Biblia yun lang po yung mabasa. No? At ang remnant, sila po yung mga nalabi, na natili, at mga pinili ng Panginoon para sa kanila. Nabasa din po natin kanina kung paano pumili ang Panginoon. Pinili ng Panginoon yung una-una, nag-worship sa Kanya. Pangalawa, yung nag-surrender ng kanilang buhay sa Panginoon.
At yung mga hindi natatakot alang-alang sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Alam ng Panginoon na lahat po tayo may kahinaan.